Tingnan mo yung likod ko. Taasan natin. Hi guys! Welcome back to another vlog. So today is day 3 of our Italy trip. Quick time check, it's already 12:30 p.m. Napansin nyo, slow start tayo for today. Meron pa naman kaming 3 full days para sa Rome City Tour. We decided na mag-late start na lang din. Yung weather dito actually, ngayong November, mainit talaga tuwing noon time. Siguro mga 12 to 2 p.m. Talagang umabot din ng mga 20 degrees. So mahirap din talaga mag-sightseeing, maaraw. So we decided na mag-start na lang tayo ng late and mag-end na lang tayo ng gabi today. Sobrang ganda talaga guys ng Rome sa gabi. Yun yung nagulat kami na actually maganda siya sa umaga at gabi. Sa umaga napakaganda niya kasi yung araw dito pag tinamaan yung mga buildings, parang may sarili talaga siyang filter. Pero sa gabi naman, yung old structure talagang filled with lights din yung mga structures dito. So, for today, actually, it's a start of our Rome City Tour. So, we'll focus dito sa ancient ruins of the Roman Empire naman dito sa city for our day 1. We'll have our late lunch first dito sa Roma Termini. So, i-check na lang namin kung ano yung mga food selection dito. Meron kaming nakita dito na restaurant which is Italy, EATALY. So restaurant to ng famous American-Italian chef na si Mario Batali na maraming branches naman sa Amerika, even sa Japan meron din ito. So we'll check kung doon or kung may mahanap man kaming iba, doon na lang kami magla-lunch dito sa malapit sa hotel lang namin. Abangan nyo na lang yung mga update natin in the next one. Ayan, so see you guys later. And guys, palabas na tayo ngayon. Tingnan yung elevator dito. Kasi sobrang liit lang. Ngayon lang siya. Tapos 2 persons at a time lang. Kasi old building na yung hotel namin. So, ay papakita ko sa inyo. Ito yung stairs. Tapos sa mismong butas ng stairs, doon lang ginawa yung elevator. So medyo nakakatakot siya pero kakaibang experience din. Ayan, so pag magstay kayo sa Europe, dito sa mga Italy, Paris, expect nyo din talaga na baka mga nandun na rin siya sa mga old buildings, lalo kung mga nasa city center. Ayun, medyo matagal lang yung mga elevators pero hindi naman masyado, lalo kung alis naman kayo na maaga or aalis kayo dadating kayo ng late, wala na rin naman masyadong tao doon sa elevator. Ayun guys, so nakaupo na tayo dito sa main Italy restaurant by Mario Batali. So ngayon magpapasa tayo kasi medyo kulang pa tayo sa pasta. So magta-try tayo ng cacio e pepe. So yung cacio e pepe actually wala namang meat yun. So white sauce, peppery taste, and yung ginagamit ng cheese yung medyo flavor niya which is the pecorino romano. So ito restaurant medyo pricey siya. And yun nga dahil may table service siya, meron ding service charge yan. So check natin later kung magkano. So yan, may mga pa-free bread naman din sila. So parang yung mga Italian restaurant sa atin, may mga pa-free bread din. And nag-order rin kami ng isang pizza naman for sharing. So wait muna natin yung order. Medyo maraming tao kasi lunch rush, saka main train station to. Yun guys, so pating na yung order namin. Ayan. So ito yung order ko. Cacio e pepe. Ayan. So medyo maliit yung serving nga. Ano talaga siya? Full service restaurant siya. Tikman natin. Ayan, ganyan yung noodles niya. Parang rigatoni, ewan. Try muna natin. Masarap naman siya, pero yun, very simple lang talaga siya na cream base. Ako personally, hindi ko masyadong ma-feel yung cheese. Yan. Yung pepper parang kung sasabihin mong cacio e pepe, dapat talaga ramdam na ramdam mo yung pepper. Ito parang hindi masyado. Ayun. So, I'm not sure kung marereko ko to kasi hindi rin siya ganun ka-mura. So siguro mag-try na lang muna kami ng other pasta places na baka may mas better kami matry. Ayun lang. So kain muna kami.
Nalaglag. Na kami dun sa Italy. So papunta na tayo dun sa first stop natin, which is Altare de Patria or Altar of the Fatherland. Ang bill namin sa Italy, total is 90 euros. So napakamahal niya guys. Tapos 250 each pa yung service charge nila. And honestly, sakto lang yung food. So siguro hindi ko na lang talaga marirecommend sa inyo na itry nyo yung Italy. Or particularly yung experience namin, hindi kami masyado natuwa. Natuwa rin kami dun sa nakainan namin dun sa Vatican Day, yung egg na restaurant na nadala sa kalye. Parang mas gusto ko pa yun. Tapos 850 lang yung carbonara nila. Anyway, ayun, nandito naman tayo sa harap ulit nung Roma Termini and we're waiting for our bus. Ayan, so mas convenient kasi sa amin na mag-bus para less yung walk. Tapos nandito lang naman sa mismong station, may mga bus stop na dito. So mapakita ko sa inyo yung itsura nung buong Roma Termini station sa labas. Isipin nyo guys, ganyan siya kalaki. Ang daming, yung bawat kalsada na yan, puro bus stop yan. Tapos yung itong harap na to, yan mismo, ganyan kalaki yung buong terminal. Even dun sa kabilang side, meron din na mga bus stop dito. Yan. Hanggang doon sa dulo, maraming bus stops dyan. Yan, so plan B muna kami kasi sobrang tirik na tirik pa rin yung araw kahit 2 p.m. Actually, yung ano siya, 20 degrees lang, 90 degrees, pero sobrang init pa rin niya. Kaya we decided na, yun, naglalakad na kami papunta doon. So, cafe muna. And so, in-order ko to, guys, yung espresso shakerato. So, basically, shaken espresso. So, para siyang cocktail, pero espresso. Ganyan lang siya, tapos may froth sa ibabaw. Yan. So, tingnan nyo naman, guys, sa mga kasama ko. Oh. Yan. What's your order? Oh. Pare-pareho. Shakerato. Same order. Saka ganda ng view namin, guys. So, tingnan nyo. Oh, iced tea. Ayan, iced tea. Oh, di ba ang ganda ng view namin, guys? Pati yun din, si Kuya, maganda rin view. Ayan, ganda oh. Pati yung church. So, ayun nga guys. So, nadelay lang tayo ng pagpunta kasi nga araw-araw talaga. Siya kang init niya sa balat. Kahit mga 20 degrees lang dito, ayan, may araw pa rin. So, 3 p.m. na. So, walking na tayo papunta dun sa Altare de la Patria. No. So, ayun nga guys. Kinat ko muna yung vlog kanina kasi may mga lumalapit na naman sa akin dito, mga stranger. Yan, chichikahin kayo. Tapos may mga bracelet. Bibigyan kayo, pero mangyayari dyan, sisingilin nila kayo. Ayun. So, nandito sila. Kaya medyo nainis ako kasi yun nga, naglalakad lang tayo dito. Tapos sa harakin ka, hinawakan pa ako. So, be careful ha. Saka dapat talaga maging forceful kayo na sabihin nyo na no, talagang ayaw nyo. Kasi nga, kukulitin lang kayo. May mga nakita ko na kinakausap pa kasi nila. Huwag nyo kakausapin. Ayun lang. Kaya medyo nakakainis. Pero, parte talaga yan pag pumunta kayo sa mga ganitong city na sobrang daming tourist. Siyempre marami rin mananamantala. Ayun, so lakad naman tayo. Actually, bukod doon sa nangyari, grabe, papunta lang dito sa may pupuntahan natin. Napakagandang city talaga nito. Hindi ko na alam kung ano tong mga nakikita natin. Pero, ang ganda lahat niya guys. Ito parang meron dito parang dome. Kasi ito yung nilalakaran natin. Kasi hindi ko sure parang ano ata to eh. Parang fountain ata to. Pero kino-construct pa siya. Ayan. So lakad lang tayo ha. Pero in fairness naman, maganda yung araw. Kahit medyo warm lang ngayon, okay na to guys kaysa sa gloomy. Kasi tingnan nyo naman. Parang naka-filter yung buong city ng Rome. May sarili siyang filter. Ay, ito na pala yung pupuntahan namin, guys. Hindi ko lang sure kung nakikita nyo ha, kasi against the light ata. Pero yung napakalaki na white na structure na yan, yan na yung pupuntahan natin. Lapit lang tayo. Ito na guys, yung mismong building ha. Pero sa ngayon, sobrang under construction din siya. So, hindi ako sure kung saan tayo makakahanap ng magandang photo spot dito. Pero nakakatawa lang. Yung alam yung parang random ka lang naglalakad dito sa may
Rome. Ayan o, may mga parang ruins lang dito sa gitna na hindi ko sure kung nakikita nyo pero itong mga columns dyan, alam mong parang matagal mga dating structures na nakatayo dyan. Tuwa ka talaga. Grabe yung history talaga dito sa city na to. Hi guys! Welcome back. Ayan, tingnan nyo guys yung nasa likod ko. Nandito na tayo sa Altare de la Patria or Altar of the Fatherland. Ayan. So ang ganda niya guys in person. As in, hindi makuha sa video kung gaano kalaki siya, majestic, sobrang puting-puting structure. Grabe, napakaganda niya. So ito yung papasukin natin. According to my research, so chinek ko kung ano siya. So it's actually built in 1861 in commemoration of King Victor Emmanuel II. Natawag din nila dito sa kanya or dito sa place na to is Il Vittoriano. So siya pala yung first ever king ng Italy since 1861. So kaya sa kanya pinangalan to kasi this represents yung unification ng buong Italy. So under one rule, under one monarch. So doon nag-start yun. So, actually, per my research, may mga museum dito. Pero in particular, yung pupuntahan natin dito is yung viewing deck sa taas with the view of the city of Rome. Dito sa mismong entrance no Altar of the Fatherland. Grabe guys, sobrang daming hagdan. Hindi ko sure, baka mag-back out na kami. Ganyan pa siya, tapos aakyat ka pa doon just sa taas. Pero guys, ang ganda oh. Ayan guys, yung nasa kabayo, yan yung si King Emmanuel Victorio II, yung sinasabi nilang first king of Italy. Ayan, malapit na tayo guys. Grabe. As in, tignan nyo, ganyan na tayo kataas. Ayan na. Pag mag-Europe kayo, be prepared. Tingnan nyo yung likod ko. Taasan natin. Meron pa. Ayan pa. Oh my God. Ayan, mag-climbing stair tour tayo. Okay, akit ulit. Ang ganda. Ang ganda niya pero nakakapagod. Grabe. Oh, ganda guys. Oh. Pero, hagdan na naman. Okay, kaya natin to. Road to 20k steps tayo dito guys. Oh wow, ganda. Yan guys, ang ganda. Yan yung nakikita ko. Pahinga muna tayo dito. Ayan, after nung hike natin, upo muna tayo dito sa mga upuan dito sa may gilid, sa may taas. Ayan, savor muna natin guys yung napakagandang view ng Rome from here. Tingnan nyo Ayan. Ganyan siya Tapos kitang-kita mo na dito yung statue ni Emmanuel Victor II. Ngayon guys, nakita na natin yung entrance sa mismong viewing deck. Pero dito rin kayo pwede bumili ng ticket. Actually, kanina ba sabi ko 10 euro, pero nung nag-asa ko dito, yung access dito sa mismong viewing deck sa taas nitong Altar de Patria is 18 euros.
So hindi rin siya ganun kamura, pero for the experience, nalaban na natin. And I believe meron ding ibang paid access dito na kasama na doon sa 18 euros yung ticket. It's actually, yung full entry nila is 18 euros. So bukod dito sa Taraza, marami na siyang kasama. Pero yung itang reduced fare, I don't think mag-a-apply sa atin yan. And may free pala siya if under 18 and PWD. So bibili muna tayo dito sa may ticket office. And pwede rin dito ang credit card. Ayun guys, sa kabila tayong ticket. So 18 euros nga and credit card na lang natin. So ito yung entrance fees po. Sa tabi siya ng bar pagpasok nyo. So mag-elevator kayo all the way up. Papunta dun sa asin sa bubong. Based sa mga nakikita ko, sobrang ganda daw talaga ng view dito. So check natin. Sabihin ko sa inyo kung talagang worth ba yung 18 euros natin. Doon tayo doon sa taas ng Altare de la Patria. Ganda guys, kitang-kita niyo yung old city ng Rome. Tapos kita dito talaga yung Colosseo. Yan, nasa likod ko yung Colosseum. And then nasa kabilang side, nandun yung Vatican City, yung St. Peter's Basilica. Ganda. So ngayon, time check, it's 4:30. So ngayong November, pa-sunset na ng mga 5 p.m. So perfect talaga to, presko na. And punta kayo dito ng mga ganitong oras, abangan yung sunset. Sobrang ganda. I mean, 18 euro siya. Pero kung nandito na kayo sa Rome, ilaban nyo na kasi once in a lifetime lang yung mga ganitong experience. Yun guys, medyo na-enjoy na natin yung view dito sa may taas ng Altare de Patria. Pa-sunset na rin. So tingnan nyo yung background natin. Parang orange siya na violet. So napakaganda as in. So kanina medyo nag-stop lang tayo, tumingin-tingin dito na sobrang napakaganda ng view. So sobrang nagustuhan ko yung ang lapit na dito kasi din nung Colosseo. So kitang-kita mo talaga din yung buong structure, and not just that, yung even tong buong city ng Rome. Ayun, ganda. Ganda ng kulay guys. Ito yung view natin ngayon. Na tayo sa may viewing deck dito sa may Altar of the Fatherland. So, lakad na tayo papunta sa may Colosseum. So, malapit lang yan. So, kung gagawa kayo ng itinerary and marami naman kayong days sa Rome, pwede nyo ring hatiin. So, ito yung mga magkakalapit together with the Roman Forum, Colosseum. Katapat din ito, I believe, yung tinatawag nilang Piazza Venezia. So pwede rin kayo doon. And then ibang day naman yung magkakadikit sa other side, which is yung gagawin namin tomorrow, which is the Spanish Steps, Trevi Fountain, meron ding Pantheon. So pwede nyo iwalayin yun kung meron naman kayong time.
Tingnan niyo naman guys. Ito na yung view natin. Papalapit ng Coloseo. Napakaganda niya sa gabi. Diba? Napakalaki niya structure. Ewan ko parang sa video, hindi siya ganun kalaki. Pero talagang in person. Kaya parang kala mo ang lapit-lapit na kasi ang laki-laki niya na. Pero dahil nga yun, parang ang layo pa. Pero ito, medyo malapit na tayo guys. So look, ang ganda ng view. Ganda niya sa gabi. Grabe, nakakabighani yung view na ganito. Isipin nyo yung ganitong kalaking structure. It survived hundreds of years. Kaya talaga matutuwa ka talaga dito sa ganitong bansa na they're able to preserve yung heritage and their culture and history. Na tingnan nyo naman ngayon, talagang ang daming tao pa rin. Kahit gabi, dagsaan pa rin itong mga tour groups, silang kasabay ko. Napakaganda, as in. Magte-take lang tayo ng mga pictures dito, pero siguro po lang tayo just to appreciate yung ganda nitong Colosseum sa labas. Yan, so time check, it's actually just 5:45 pero makikita mo naman na sobrang dilim na dito sa may room. Kasi nga, yun nga, autumn winter time na, so maaga din yung talaga yung sunset. So yun, tumatamay lang kami dito. Maganda naman sa area na to, maraming mga upuan, presko naman dito tumambay sa labas. And honestly, gusto lang namin i-take yung time talaga to savor yung ganda ng city. Lalo tong Colosseum at night, sobrang ganda niya. Na ito, nakita naman sa likod ko, di ba? May mga ilaw-ilaw na rin dyan. Iba rin talaga yung appeal niya. So, sobrang thankful na we get to have a chance, opportunity na makapag-travel, lalo dito sa part ng mundo na to. Sobrang ganda and chill lang, and kasama pa natin yung family natin. So, wala na tayong hihilingin pa. So, tambay lang kami dito guys, and actually mabilis lang pala yung day namin. Nagulat kami na parang ilang oras pa lang kami lumalabas, pero ang bilis lang din. After this, babalik na kami dun sa Roma Termini and then sa hotel namin. See you guys later! Ayan guys, last look lang tayo dito sa Colosseum. Ang ganda niya guys, oh. Grabe. Sobrang iba yung appeal niya talaga sa gabi. Ganyan ang itsura niya, ang ganda. Wait lang, i-flip ko lang yung camera para mapakita ko sa inyo. Wow! Guys, ang ganda! As in. Ganyan lang. Ang dilim-dilim na, 6 PM na to. Ganyan kadilim. Pero ganda guys, so tingnan nyo. Yung bawat butas, nilagyan nila ng parang statue na may ilaw. So, dito sa personal, sobrang ganda niya. Pag titignan ko nga dito sa video, parang hindi niya nakaka-capture. Pero dito sa personal, grabe, napakaganda ng Colosseum. Guys, tapos na yung first day tour natin dito sa may Rome. And babalik naman tayo sa may Roma Termini Station kung nasan yung hotel natin. Ang ganda ng Rome kahit anong angulo. Parang bawat angulo ng camera or ano, may bago ko nakikita palagi na sobrang ganda. Talagang totoo nga yung sinabi nila na this is the Eternal City. So yun ang tawag sa Rome, the Eternal City, or in the Italian, it's La Città Eterna. Diba? Talagang immortalized na forever yung history nila for many centuries to come. Balikan ko na lang kayo guys ha. Sobrang enjoy natin to. Sobrang, hindi ko sure kung chill siya kasi mabilis lang, pero at the same time, pagod din physically. Pero sulit, sobrang worth it talaga nun. Kaya see you guys na lang later. Magsasakay na lang kami ng bus from here. Nakita namin sa Google Map, meron namang direct bus from here to
Roma Termini Station. So yun na lang yung sasakyan natin. I think mga 30 plus minutes siya. So medyo malayo yung ikot but isang sakay na lang tayo. See you guys later. Bye! Hi guys! Welcome back. Ayan, nandito na tayo sa hotel room natin. Ayun lang, kanina after natin sa Colosseo, actually maganda doon, merong bus na direct na dito sa Roma Termini Station. So, ewan ko na lang, sobrang ibibenta ko talaga tong area na to. Kasi parang lahat talaga ng bus talaga nag-e-end dito. So, ang bayad kasi dito sa bus is itatap mo lang yung credit card mo. May mga nakita kami ng mga past few days na hindi sila nagbabayad sa hindi sila nagtatap basically. Ayun. So wag yung gagawin yun guys kasi naka-chance kami kanina na merong mga police. 3-4 agad sila pumasok from Termini Station tapos pinag-check lahat talaga kung may ticket or nagbayad. So yung sa amin, parang yung sa phone nila, RFID lang din or NFC. Tinap lang din nila tapos makikita doon kung na-charge yung card namin nung sa train. So yun yung proof of payment na natin. So ayun na, wag kayong mag-go 1, 2, 3 dito guys kasi sobrang mahal ng fine kung mahuli na hindi kayo bayad and nakakahiya talaga. So yun, pagbaba namin sa Roma Termini Station, ang ganda talaga guys kasi isipin nyo main station to. Tapos meron pa doon na grocery. So i-insert ko na lang dito guys dun sa, lagay ko dito yung video. So ang pangalan ng grocery is Today. So nandyan sa basement ng Roma Termini Station. So besides that grocery store, marami rin kayo makikita. Pero sa grocery naman dito, siguro kung nakapunta kayo ng mga Japan or Korea, so yung mga grocery nila na ganyan, meron din mga cook food or meron din ng mga microwavable food. Tapos minsan may freshly cooked food sila. Meron mga kanina, I believe sabi ng cousin ko, merong chicken, merong roast chicken, may porchetta, ganyan. So, tingnan nyo lang yung section ng hot food. Tapos pwede rin kayo doon bumili. Kasi definitely, mas mura kung doon kayo bibili. So, menos na rin yun na pwede siguro 1 meal kayo sa labas and then dinner nyo, bumili na lang kayo or for breakfast, bumili na lang kayo doon sa grocery. So, yan, papakita ko sa inyo yung mga, at least yung mga nakunan ko kaninang video doon. So ayun guys so makikita niyo naman na napaka-light ng itinerary natin para sa ating sa mga audience natin na mga trentahin na mga tito at titas. Maganda talaga yung Europe in general, especially itong napuntahan naming Rome, pero talagang mapapasaba ka sa dami ng lakaran. Kasi ang ganda talaga niya na parang kahit saan ka maglakad, sobrang ganda, right? Pero make sure na yung itinerary nyo may enough space na maging flexible na hindi kayo masyadong mapapagod. So ngayon ginawa namin na ito yung day namin na hindi kami masyadong lumabas na kami ng late, tapos nagpunta lang kami sa 2 spots, and then okay na. So far, sobrang na-enjoy natin tong Rome trip natin. And thank you guys for watching. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. You could also look for my Facebook account, Checha Santos. Meron din tayong Instagram at Checha Santos _. And ayun, thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!